Sa lahat po ng mga nanay, mami, mama, ina, mamang o mamshi, paano man po natin sila tawagin? Tiyak ko pong iisa lang ang laman ng ating puso para sa mga babaeng nagluwal, umakay at nag-aruga sa bawat isa po sa atin. Ang pagmamahal at pasasalamat. Ang pagiging isang ina, ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Nakita ko po ito ng aking dalawang mata sa aking pinakamamahal na nanay, kay Mama Dory. Kapatid po na si Johnny at Jovi, at siyempre sa aking kabiyak at pinakamamahal na si Gladys. At sa marami pa pong ina kung paano nila ginampanan o ginagampanan ang pagiging ilaw ng tahanan. Kaya habang naririyan pa po sila at kapiling natin, huwag po sana tayong mag-aksaya ng sandali para sabihing, Nay, mahal kita, at gawing tunay na espesyal ang araw na ito sa bawat isa sa kanila. Happy Mother's Day! We love you and God bless you more. To give us the word of God, let's Oliva. Praise God! Hey, ayan. Sabi ni Senator Joel, gawin daw nating espesyal ang araw na ito. Kaya medyo gagawi lang po ako sa katuraang patungkol sa mga ina, sa mga nanay, sa mga inang, sa mga mama, mami, ayan, ng tahanan. Nakakatuwa pong isipin, buti na lamang po ay nauso yung ganitong okasyon, ano? Matuturing natin okasyon, araw ng mga ina, next month, araw ng mga anak, di ba? May mga araw ngayon ng mga magkakapatid, araw ng mga magkakaibigan. Sa bagay, araw-araw naman ay dapat araw ng relasyong pinaiigting ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Napakasarap na tayo po ay may pagkakilala sa Panginoon. Nauunawaan natin ang mga bagay-bagay na dating hindi natin maunawaan. Nagiging malinaw ang mga malabo dati na nagdadala sa atin sa pagka-stress ng buhay, pagkalungkot, pagkalugmok. Nung makilala natin ang Panginoon, nagtatawa na lang tayo. Sabi mo sa sarili mo, ba't ba nalungkot-lungkot ako noon? Maganda pala resulta. Nabagot-bagot ako noon. Nagalit-galit ako noon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang ayusin ng ating Diyos at yun ang natutunan natin, ang patuloy na magtiwala sa Panginoon. Amen? Praise God. Nakita nyo naman po kanina, di po ba, sa ating worship, talaga namang dinala tayo sa langit. Ang ganda ng boses ng ating worship leader, di ba? Sabi ko nga kapag ka ikaw pumikit at kumakanta siya, kala mong 6-footer ang kumakanta. Diba? Na talaga naman kaya makipagsabayan sa mga magagaling, magaganda ang boses. Ang tawag po doon ay talent, gift. Sa atin po, kapag binagamit mo sa Panginoon, meron kang divine calling. Yon. So, iba-iba po ang pagkatawag ng Panginoon. Ako, pag preachin mo ako ng 3 beses, sige, iba-ibang topic for the glory of God, magtuturo po ako. Pero yung pakantahin mo ako, kagaya ni Annie, Lamikay, ng mga worship leader, hindi ko kaya. Kaya kong kumanta, pero hindi kayo magagandahan. So, iba-iba ang pagkatawag sa atin. May pastor, may teachers, may evangelists, ayan. May mga intercessor, giver, supporter. Iba-iba. Ang tawag ko doon, yan yung divine calling ng Lord sa'yo. Yan ang banal na tawag ng Diyos sa'yo para magamit sa kalwalatian ng Panginoon. Ang ating mga talento ay napapakinabangan. Marami na pagpapala. Marami ang nahihipo. Kaya sana sa mga nandito, ipagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Pero meron akong isang calling na ituturo ngayon. Na itong calling na ito, hindi natin madalas mapansin. Hindi natin napag-uusapan. Pero ang lahat ng mga manggagawa na narito, malaki kinalaman ng nasa likod ng lahat ng pangyayari at naganap ang magandang buhay na meron ka. Ito yung calling ng pagiging motherhood. Everybody say, motherhood. A divine calling. Everybody say, divine calling. Genesis chapter 3 verse 20. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Okay, tanong. Sino ang unang ina sa daigdig? Baka naman sagot mo, Maria. Yan kasasabi ko lang. Ang unang dakilang ina sa daigdig ay walang iba kundi si Eva. At ang lubos na pinagpalang ina ay walang iba kundi si Birheng Maria.
Ang ating Ama sa Langit ay ibinigay ang kanyang anak na buhay dito bilang tao, pero Diyos na totoo, isinilang ng isang babae na naging ina bagamat ito'y birhen. So nakita po natin na yung pagiging biblical ng calling natin. Divine calling as a mom. Sa Tagalog po, sabi sa Isaiah 49, sabi po dito verse 15, never can a mother forget her little child and not have love for her own son? Yet even if that should be, I will not forget you. Sabi ng Tagalog. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot o lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Sa panahon ngayon, parang napakahirap idiin na ang mga ina ng tahanan ay dakila at talagang lubos na dapat bigyan ng parangalan dahil kanilang ipinapatay ang sarili sa kapakanan ng anak. Conflict, kasi may nakikita tayo sa telebisyon, ina, binenta ang anak. Lalo ngayon, uso na kapag hindi ka nagkakaanak at may healthy to, pwede kang magpunla sa kanya na hindi kayo nagsiping, pagkailangan ng 9 na buwan, ilalabas yung bata. Pagkatapos hindi natitingnan ng ina, nabayaran na, nasa iyo na yung anak. Sabi ho ng mga Bible scholar, sabi ng mga tao na nakikipagtunggali sa mga Bible scholar, di ba hindi will yun? Di ba di galing sa Diyos yun? Ako, payak lang ang kasagutan ko. Ano man ang naging paraan kung bakit ka isinilang sa daigdig, ikaw ay nakatakdang isilang at may purpose ang Lord. Ikaw man ay anak sa pagkakasala. Ikaw man ay anak na kung saan hindi mo malaman kung saan ka galing. O ano man ang dahilan ng iyong pagkasilang, walang bagay na hindi pinangyari ang Diyos. God is a God of purpose. Amen ho ba? So ang unang ina sa daigdig ay walang iba, kundi si Eva. Tinaguriang siyang mother of all living. Ang hirap kaya, walang kokopyahan, Hindi kagaya nating mga anak. Ako ho noon, ngayon may kinokopya ako sa nanay ko, kahit na iyon ay matanda sa una, na naikokopya ko, na nasasabi ko sa mga anak ko, pero yung ikaw wala kang kokopyahan? Walang Google. Paano mo gagawin ang pagiging ina? Diba? Wala eh. From nothing, from nowhere, naging ina ka. Kaya napakalaki ng challenge sa harap sa buhay ni Eva. Nagkaroon pa ng anak na nagkakainggitan. Ang unang patayang naganap sa Bible ay magkapatid. Kaya wag kang magtaka, pero dapat ilaban natin. Kung may mga pamilya nagkakagalit, nagkakasamaan ng loob, nagkakademandahan, nagkakapatayan. Ito'y isang sumpang naganap dahil sa kasalanan ng unang tao. Pero hindi tayo papayag. Lalo pa may pagkakilala ka sa Panginoon. Kung may una kang poproteksyonan, kung meron na kang unang iluluhod, walang iba kundi ang pamilya mo. Dahil ang magulong pamilya na nakararami sa daigdig ay nagiging resulta ng magulong daigdig. Kaya kung gusto mo ng maayos na bansa, magsimula sa iyong tahanan. Kung ano nirereklamo mo sa presidente, teka, tingnan mo muna ang palakad at palatuntunan sa iyong pamilya. Eve perhaps was the most challenged as the very first mother of all living. Being a mother means more than having given birth to a child. It's loving and knowing a soul before you even see it. Carrying and caring for a life completely dependent on your survival. Hindi ganun kadali. Ako paulit-ulit ko to every Mother's Day. Remarkable sa akin yung tanong sa isang Miss Universe na ganap na ilang taon ang nakakaraan, dekada na. What is the essence of a woman? Ang sagot niya, the essence of a woman is to be a mother. Kasi pwedeng lahat ay maging anak. Lahat ay anak, pero hindi lahat pwedeng maging ina. Yung hindi pinalad magkaasawa o pinilit wag mag-asawa o hindi piniling wag magkaanak, hindi nagkaasawa o ito'y nagkaasawa pero hindi nagkaanak. Pero hindi lahat ay nagiging ina. Kaya yan, divine calling yan. Kahapon may kausap ako, sabi ko, alam nyo, magkaanak kayo, napakalaking adjustment yan. Malaking pagbabago ang pagdating ng mga anak. Dahil ang anak minsan nagiging dahilan para mabuklod ang pagsasama at pagmamahala ng mag-asawa. Para bang kahit ayaw mo na sa asawa mo, sasaalang-alang mo ang anak mo. Amen ho ba? Minsan nagiging pampatibay. Minsan nagiging tingin mo, kaya nakakalungkot isipin sa mga legal na mag-aasawa, napakadali sa kanila ang talikuran, ang kanilang sinumpaan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao.
Pwede mong talikuran yan kung wala kang sinumpaan sa Diyos at sa rapat ng tao at hindi kayo legal. Kaya napakahirap na itawid ang isang pamilya kung walang pagkakilala sa Diyos. Believe me. Na ang kala nila, ang pundasyon ng isang matatag na relasyon, nakatapos ang lahat ng anak sa pag-aaral. Meron kang magandang kinabukasan kapag ka maganda ang sweldo ng asawa mo. Na lahat ng ito, binibit-bit ng mga ina ng tahanan. Sabi ng psychologist, mas malalim daw ang stress, anxiety ng ina kesa sa ama. Dahil mas kita ng ina ang lahat-lahat ng kaganapan at pangangailangan ng kanilang tahanan. Laki pa po tayo, magpahanggang ngayon na mas marami po yung numero o percentage na ang mga ama, tagabigay lang ng kanilang pangangailangan pero hindi masyadong nalalaman kung ano nagaganap sa loob ng tahanan. May giyera na pala. Hindi alam nung ama, hindi na nagbabati yung magkapatid. Ang nagdadala, ina. Tingnan mo instinct ng ina. Ang mga anak, tingnan mo pa lang, alam mo may nararamdaman, hindi mo pa pina-check up. Tama ba ako mga nanay? Ang matindi pa nito, nagkukwentuhan tayong ganyan, Ate Marge, tapos yung anak mo, ang likot-likot, alam mo kung mahuhulog. Yung instinct mo, ang bilis. Ako ho, yung mga anak ko, hanggang ngayon, pag uuwi ng bahayan, ang lagi kong bungad, musta. Di ba ang salitang kamusta, parang ang tagal niyong di nakita? Ilang oras lang yon. Mula nung nag-aral yan, magpahanggang ngayon, kahit saan galing, kamusta? Siguro instinct na rin ng ina na gusto kong malaman ano kalagayan mo magmula sa bibig mo. Although kahit maglihim sila, para tayo may bolang kristal, alam natin kung ano nararamdaman ng ating mga anak. Tama ba ako mga ina? Alam natin kapag nagtatago ng pag-ibig yan. Kaya sabi ng mga ina, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Sabi ng mga ina, anak, bakit di tayo nagkasalubong? Kasi kaya nakakatuwa na yung tanong na, are you proud to be a mother? Parang ang hirap sabihin, I'm proud. Kasi alam niyo po ba, mga anak na nandito at mga asawa ng tahanang nandito, parang ang hirap na sa buong buhay mo, laging hindi ka nawawala ng guilty feelings. Pag nakagat ng lamok, nagigilty ka. Bakit kasi hindi ko nasara ang pinto? Kapag dumating sa point na nasipon, kapag may mga bagsak sa eskwela, kaya minsan may mga lengguwahe ang pagmamahal ng ina na hindi maintindihan ng anak eh. Nadapa na. Ano ba? Nadapa ka. Duguan na bago itayo, pero nagagalit pa. Language of love minsan nauna yung damdamin at pag-aalala na i-express agad sa galit. Hindi sa'yo, kundi sa sitwasyon. Meron bang nanay na gano'n? Nadapa na bago ibangon, galit na galit. Kasi naman, ang dami na akong kalsada, kaya ka pa dumaan. Kasi ganun tayo mga ina eh. Mas mataas minsan ang emosyon pagdating sa anak. Minsan naman, tago ang emosyon pagdating sa asawa. Kasi sa atin lumabas yan eh. Ako po'y kumadrone. Alam ko ang hirap ng pagbubuntis at panganganak nito. Kahit pa cesarean yan, kahit normal. At ang pagiging ina ay hindi isang araw lang o 9 na buwang dinala at isang araw na inilabas, nanay ka na. Talagang habang buhay, nagpapakananay ka. Hindi katapusan na kapag nag-asawa na ang anak mo, tapos ng pagiging nanay mo, may apo pa. Kadalasan nga, natipid mo ang anak mo, pero pagdating sa apo, ang 4 na sulok ng bulsa ay nababaligtad sa apo lang yon. Hindi ko nga alam bakit gano'n ang ng apo no Helen? Di ba? Ba't gano'n kaya? Pero pag tinanong mo yung mga lola, sabi niya, pareho lang mahal, pareho. Yung anak mo, hindi mo na pag-Adidas. Pero yung apo mo, gaganyang Adidas, 3,000. Diba? Hindi ko pa kayang paliwanag yan kasi hindi pa ako lola eh. Pero kaya kong ipaliwanag ang pagiging nanay. So nagpapakita lamang po na habang tumatanda, umiigting ang pagiging ina at lalong lumalalim kapag naging lola ka na. Forever, you are certified a mother. Palakpakan natin ang mga nanay. Motherhood can be the most rewarding job, but it can also be the hardest. Rewarding, but hardest. Your role as a mother does not end in a day, but for the rest of your life. A mother's impact is truly eternal hanggang eternity. And being a mother is a thought task. Motherhood also comes with some burden, stress, and struggles. Hindi nawawala ng stress di ba yung struggles? Na kalong-kalong mo kaya, iniisip mo na, saan ko kaya pag-aaralin to? Magkano kaya tuition fee? Matipong ganon. Diba? Yung bang dumatating sa point, talagang itatawid mo muna siya bago ka tumawid. Tama ba ako mga nanay?
Nagkakaintindihan tayo na pauwi na kaya natin yung katabi nyo. Joke lang, pang atin lang to. Na sa pagtatawid mo talagang dumadating sa punto na talagang ikaw ang haharang sa anumang mga sitwasyon na pwedeng makapagpahamak para sa anak. Naalala ko yung mga matitinding tao na kinilala ng daigdig. Si Billy Graham, meron siyang ina na talagang ipinako ang sarili sa pananalangin para sa kanyang anak. Para kay Billy Graham. Si Jim Elliot, ang nanay niya ay si Clara, na walang ginawa araw at gabi, kundi pukpukin ng pangangaral na sumunod sa Panginoon ng kanyang anak. At maraming mga magulang at ina na nakalilimot dito. Si George Washington, ng former president ng US. My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am owed to be my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual, and physical education I received from her. Mga anak, bago nyo hangaan yung guro nyo sa inyong paaralan, mula elementary, high school, college, na hindi nyo nalilimutan ang mga inyong natutunan, wala nang gagaling pa sa unang guro ng tahanan. Walang iba kundi ang inyong mga ina. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami silang itinuro at itinuturo at ituturo pa na hindi nyo matututunan at madidinig saan mang paaralan na inyong papasukan. Billy Graham said, only God Himself fully appreciate the influence of a Christian mother in the molding of character in her children. Ilang puntos po na makikita po natin to na may talagang divine calling tayo Number 1, being a mother is a Christ-like. Pero parang medyo matindi to, Christ-like. Bakit kaya? Christ-like lang hindi ko sinabing talagang si Kristo na yan. Christ-like. Because it is a beautiful expressions of God's love. Her precious love demonstrates the love of Jesus Christ to the humanity. Mothers are called to imitate God and take pleasure to their children. Sabi dito, mayroon bang inang makakalimot sa kanyang anak? Inalimbawa mismo ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalala sa iyo ay kagaya ng isang ina. Subalit, sabi niya sa Book of Isaiah, kung meron mang inang makalilimot, ako'y hindi. So sa mga nandito na may mga regrets, na gustong ipagpalit yung nanay niya, o kaya ikaw, parang sinasabi mong, swerte tong anak ko, mapalad tong anak ko, kasi hindi ko ito naranasan sa mga nanay ko nung araw. Tandaan natin, ang tao'y laging kulang at ang Diyos lang ang magpupuno. Sana lahat ng kulang ng mga ina natin sa nakaraang buhay natin, kung wala ka ng ina, at ngayong kasalukuyan mong nanay, tandaan mo to, hindi superwoman yan, hindi Diyos yan. Para lahat ng kailangan mo ay punan niya. Lahat ng tao'y kinulangan para ang Diyos ang magpupuno. Kulang ang ating ina. Ikaw ba naman magkaanak? Kami nga, 8 8 kaming inanak ng nanay ko Halos yung mga sumunod, yung mga naunay sunod-sunod. Diba? Iba-iba ugali. Iba-iba kahinaan. Paano mo babalansin? Dahil may selo sa loob ng tahanan. Kaya never na magpapaborito po tayo sa loob ng bahay. Hindi ko mo mas malaking magbigay ito. Ito medyo mas malaki ulam. Ito maliit. Bakit? Mas malaki entrega ng kapatid mo. Hindi ko mo mas ito ay maganda at hindi masyadong kagandahan ito. Avoid that. Napakalaking damage ito na magaganap sa puso ng mga anak natin. Pinapanganak ang mga bata na kung saan sinilang din na minsan insecure, may self-pity. Hindi mo naman pinupunan nun, pero bakit? Kasi nga nasagap na ng mga kasalanan sa daigdig at namana ito sa unang tao. Our mothers are God's closet extensions of His love for us. A mother will lay down her life for her children, will spend an hours on her knees praying for her children, ready to make sacrifices for her family. Kaya nga nakakalungkot di po ba? Yung bang, ang laki nang nawawala kapag ikaw ay nagkaasawa at nagkaanak. Hindi biro. Ako ho ay, dati bago magkaroon ng 2 church ang may kawayan, hawak ngayon ni Pastor John, parang kulang 800 yata ang miyembro na ng may kawayan, hanggang 1,000. Tapos nagiging 200 ang leaders. Medyo lumalaki na yung ulo ko, di ko na malaman paano gagawin. Dami, di ko na talagang Hanggang sa praise God, naghati na kami ni Pastor John. Sabi ko, pagbutihin mo na lang pag-aalaga dyan, pag-aalagaan ko na lang to. 2 lang yung anak ko. Tanungin niyo ako, ano mas mahirap? Ang magpastor ng 1,000 miyembro at alagaan ng 200 leader workers o mag-alaga at mag-aruga ng 2 anak na napakagaganda. Sasabihin ko po sa inyo, noong linggo po,
Patapos ako magturo ng 2, nag-counsel, may pinag-pray, sobrang pagod. Sabi ko, mag-a-unwind ako. So nakita kami nung mga kaibigan ko. Nakita ko sarili ko, nasa Antipolo na. Nasa 360, yung mataas na ganun. Nag-picture ako. Tawa ng tawa yung mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, Mami, alam mo ba kung nasaan ka? Sabi ko, hindi. Kaya layo-layo mo. Sabi ng asawa ko, huy, nagdadalaga. Sabi ko, tingnan nyo ha. Sandali ho, naiwan ko kayo. Walang nakaalam nasan ako. Iniwan ko ang ilang daang miyembro. Malayo nga ang katawan ko, pero kasama ko mga anak ko. Mami, ano uulamin natin? Paano pagluto nito? Paano ilalagay ito? Namamasyal ako, kailangan ko sagutin. Naiwan ko ba? Wala lang ang physical ko, pero isip at puso ko nandoon. Kasi ako ang unang guro, ako ang unang doktor, ako ang unang abogado, ako ang unang uhubog na gagamitin ng Diyos. At hindi biro. Hindi biro. Proverbs 31:26-29 says, she speak with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also he praises her. Many women do noble things, but yours surpasses them all. Ito yung book of Proverbs 31, model ng isang ina. Ayan. Baka naman nanay, masyado na po tayong naging madamot sa sarili natin. At mga anak at asawa, baka naman nakikita nyo, pinagdadamutan na ng ina ang kanyang sarili, pinagdadamutan nyo pa. Pag ang asawa nyo po ay umuwi, nalangisan ng muka, huwag nyo siyang sisihin, ang sisihin mo yung sarili mo. Nagbigay ka man lang ba ng pambili ng pulbos para mawala ang langis sa muka? Kadalasan may mga asawa na hindi ganyan ang pinakasalan ko nung araw, bakit nabago na ngayon? Nagbagong anyo ka? Ang paglaki ng aming bewang at paglaki ng aming mga balakang ay bunga ng pag-aasikaso namin sa mga anak na binigay ng Diyos sa pamamagitan mo. Sarap magturo nito. Isang taong ko kayang ituro to? Kidding aside. Kaya kung merong insecure, pinaka-insecure na nabubuhay sa mundo, kadalasan, nanay yun. Ina yun. Na minsan, kapag nagkukwentuhan, di makarely. Bakit? Ano yung Facebook? Ano yung Twitter? Tapos may insulto ka pa. Kasi lahat naka-Facebook na. Lahat naka-Twitter na. Lahat naka-Instagram. Ikaw wala. Kasi ang lagi mong hawak, imbis na mag-Twitter ka, mag-Instagram ka, ang hawak mo, sandok. Wala kang panahon. Give yourself time. Come on. Amen, mga nanay. Ako, may tip. Naka-Facebook live ako. Wala ako kaming katulong sa bahay. Noon ko pa to sinasabi, wala. Una, parang battle pa ako pag may katulong eh. Ang laba po ay hindi kabisado. Kaya ang ginagawa ko, everyday, nagtatabi po ako. Tatabi ako ng 300. Everyday. Pagdating ng katapusan, bubuksan ko yon. So, bibiling ko lahat ng gusto ko. Sumweldo ang nanay nyo. Sige nga, bumayad ka. Magkano labandera? Magkano pa? Kaya ako, every month, alam niyo ng mga anak ko yan, tawa ng tawa. May Lazada, may Shopee. Nakangiti lang yun. Si mami talaga, mula nung matutong magdudut-dut. I bless myself. I reward myself. Gusto nyo? Hindi ako gagasta? Okay, kuha tayo katulong. Ako nga, 300 a day lang. Pag sinabi mong, pirito mo ako itlog. Pirito. Ano gusto mo? Side dash? Ako lang po yun, ha? Kung wala kang pang-reward sa sarili mo, sana man lang mga anak, palakpakan nyo man lang ang nanay nyo. Mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. No, talaga naman, may Juan pala rito. May Jan. Labay asawa ko dyan. Tahimik Helen eh. Walang inutos. Mga babae, mahalin nyo ang asawa nyong lalaki. Wala. Paki-research. Ni-research ko yan eh. Pero ito utos. Mga babae, pasakop kayo sa asawa nyong lalaki. Pero may twist yun. Di ba? Pagka po inaral po natin, yung pagmamahal ng lalaki sa babae ay gaya ng pagmamahal sa iglesia kung paano minamahal ng Diyos ang iglesia. Ginagalang, nire-respeto, inaalagaan,
Kaya naman ang babae magpapasakop sa lalaking nagpapaligaya at nagpapadama na mahalaga siya. Nandyan po ba kayo? O, tahimik na. Ano ang role ng mga anak? Napakaganda, Ate Marge. Ang mangulit. Hindi, joke lang. Ito po ang pambansang salita ng mga kabataan. Pakikuha nga ako tubig. Wait! Pakisara mo pinto. Wait! O sige, sino sa mga nanay dito makatatayo na hindi marunong magsalita ng wait ang anak nyo? Tayo, dodoblehin ko cake. May pa-cake kami mamaya eh. 3 cake bibigay ko. Pambansang salita. Anak, pakisarapin to. Wait. Nabulunan na, anak, panginumin. Wait. Nakahiga na. Tsaka mo bibigay yung, hindi na nakakalungkot eh, no? Magre-regalo ka sa panahong hindi na kumakain ng nanay mo, nakatubo na yung lalamunan. Siya mo pipiliting uminom ng milk tea. Diba? Nakakalungkot yun. Kanina, iniyak ko na to eh. Ang isang malaking regret ko, hindi ko nabili ng sapatos ang nanay ko. Nabili ko siya nung ikakasal na ako. Sumama pa loob ko. Eh, paano ba naman eh, kakasal ako, inaaya akong bumili ng sapatos, ayaw. Akala ko, nagtitipid. Naisipan ko pa ng masama. Siguro sa isip ng inang ko, pirahin ko na lang. Sabi niya, wag na anak. Kundi pa ako nagalit at nagtaas ang boses ko, inang, wag niyo akong hiyain. Pastor ako. Lalakad ako ng simbahan, nakasinelas ka. Kahit maganda pa yung sinelas, gusto ko magsapatos ka. Eh, ang pinagawa ko kasing gown sa kanya, yung medyo litaw ang paa. Dinala ko siya sa isang mall. Habang pinipili ko ng sapatos ay tahimik. Eh, ikaw, di ba maiinis ka nun? Excited kang ibili, ilibre, pero yung ililibre mo, tahimik. Hanggang sa umuwi kami, tahimik din ako. Nabasag ang katahimikan at sinabi ng nanay ko, anak, pasensya ka na. Di kasi ako marunong magsapatos. Nagulat ako. Kasi buong buhay ko, kahit kailan di ako nakapagsapatos. Doon ko lang napansin at naalalang, oo nga pala, wala akong nakitang sapatos ng inang ko. Kasi anak, 7 taon pa lang ako, pinaampo na ako. Yung bahay namin, ilang post lang ang layo, eh hindi ako kayang buhayin. Marami kami eh. Sobrang hirap ng buhay. Eh napangasawa ko, tata mo, nag-anakan ako na naanakan, eh di ako nakabili ng pang-akin lang. Tapos ito pa, magang-maga ang tuhod ng inang ko, kaya hirap na hirap siyang ilakad ang sapatos. Nung ako ay ikasal, 2 yung dahilan, hindi makalakad kasi magang-maga yung kanyang tuhod. Pangalawa, hindi siya sanay magsapatos. Ang pinakamahirap na ginawa niya sa katawan niya ay nung magsapatos siya, nung ako ay ikasal. Hindi ko naman ako nag-iayabang ngayon. Siguro kaya ko siyang ibili kahit 10,000 halagang sapatos. Kahit hulugan ko pa yun. Pero wala na eh. Kaya ko siyang ibili ng mga pang-donyang duster ngayon. Iraraos ko yun. Kapag kasi nakakakita ako ng mga duster, ako ho na mamlansya nun, inaamirolan ko. Alam mo yung amirol, ate? Yung wiwisikan, ano? Tapos, titiklop yun, titiklop. Tapos, matagal muna yun bago plansyahin. Para manuot yung amirol. Kapag medyo nakikita mong natutuyo-tuyo at medyo matigas na tsaka mo paplansyahin, ang hirap plansyahin nun. Nakaka-relate yung matatanda. Pero kapag sinuot yun, talagang naninigas yun. Matagal bago dumungis yun kasi matigas. Yun lang yun na ipangsilbi ko sa niya. Kasi nagpastor ako, wala akong sweldo. Wala akong pambigay. But I'll make it sure, ang nanay ko, maiipon yung labada niyang duster. Well, hindi para sa nanay ko ang kwento, pero para sa lahat to, na hanggat buhay ang ina, hanggat kayang magpasayan ang nanay, hanggat kayang magbigay ligaya, hanggat kayang sabing, Nay, I love you, hanggat kayang ibili ng mais, at hindi pa lahat bungi, at hindi pa pustiso, lahat ang ngipin, at yun ay paborito niya, bili nyo ng 1 sakong mais. Ito sinasabi, coming from naging anak, at ngayon ay ina. Ako, for the glory of God, nung unang sweldo ni Kai, sabi niya, mag-first fruit ako, Nay, Mami. Sabi ko, sige, mag-first fruit ka. Kaya lang, first fruit ko sa iyo, Ma. Eh, siyempre, bukod sa pastor, tapos nanay niya. Sobra, sa lahat ng love gift na tinanggap ko, sa lahat ng regalong tinanggap ko, yun ang pinakamatamis na regalo. Hindi dahil sa mukhang regalo ko.
Then, hanggang sa, alam po yan, pag maraming blessing, hindi makataste yan. Sabi niya, tara, kain tayo sa labas for the glory of God. Na-motivate sila ng ganun. Sarap, mga nanay. Kung hindi masyado maano ang sweldo ng mga bata, mga ano, pangarapin nyo na kapag ako sumweldo, unang gasta ko sa nanay ko, sa tatay ko. Pakakainin ko to doon sa mga restaurant hindi pa niya napuntahan at hindi niya nakainan. Sarap noon. Bago ko pangarapin yung paborito kong sapatos at makabili ng nanggigigil akong cellphone. First fruit ko sa nanay ko. Ang pinakamatinding first fruit na hindi mauubos at mag-overflow, bigay nyo sa magulang nyo. Promise. Tumayo yung anak ko, kung siya'y natuyuan, hindi dahil ako'y pastor. Humahaba ang buhay na nagpapala sa magulang. Sikreto para maging maligaya. Sorry, masyado na huyata ako ng re-rebuke. Ano po? Kung hindi man tayo kabigay-bigay, pero doesn't matter, sa Diyos natin gagawin yun eh. Kung tayo man ay may magulang at ina na hindi, dalawa ka lang ang pangunawa. Lagi kong sinasabi na iba ang pagpapalaki sa atin nung araw, sa ngayon. Kami noon kapag may bisita at bumili po ng pandesal ang nanay ko at nilagyan ng dairy cream na merong asukal, naku po, nandidilat ang mata ko sa asukal na merong dairy cream na nakapalaman sa tinapay. Tapos matitingin ako sa nanay ko, nakadilat din nanay ko, aalis na ako. Eh ngayon, ang mga ina nakadilat ng ganyan sa anak, sabi ng anak, gagano ng ina, ka rin. Di ba? Iba na. Iba na. Sumasagot na yan. Makikipagtalas-tasa na yan. So mag-change gear ka. Magpapalit ka na hindi pwedeng, nung araw, ako ay pinatatayo, tinatanggalan ng salawal, binibilad sa gitna ng maraming tao. Huwag niyong gagawin yun, magsusuicide ngayon yun. Naalala niyo sa ibang lugar, 10 years old, nag-suicide? Hinaya ng ina, pinalo sa gitna ng kalsada, nagpakamatay yung bata. Sa mga anak naman, kung hindi natin maunawaan at maintindihan ang disiplina ng mga magulang, hayaan natin na ito ay ipanalangin natin sa Diyos. Number 2, to be a mother is one of the ways we can glorify and serve the Lord. It offers many opportunities to grow in understanding of God's mercy, love, and grace. Mothers have shaped the world by nurturing and instructing their children to grow up and make life-changing history and accomplishment. Sa likod ng mga taong matatagumpay, merong isinang ina na nakagabay. Ang hubog na unang mararanasan ng tao ay sa kanilang tahanan at sa kamay ng kanilang mga magulang. Ang hirap maging nanay. Kasi kung ano ang gusto mo na maging ang anak mo, ikaw ang uhubog noon. Eh sa sanlibutan maninigarilyo, anak, pakisindihan mo nga. Tapos sasabihin, wag ka maninigarilyo, pang nanay lang to, pang tatay lang to. Pero ang pinagsindi, anak. Habang nagsusugal uutusan ng anak. Habang umiinom siya, patagabili ng alak. Anak, kinapos kami, bumili ka pa nga dyan, 10 Red Horse. Imagine. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Tapos may mga magulang pa, ano sasabihin? Uminom, lalaki ka na anak. Nalasing ka ba ng konti? Palasing pa ng konti para maranasan mo. Ganon ang mga disiplina. Diba? Mga mga anak, sabihin naman, anak, di ka pa ba naliligawan? Daig na daig kita, nung araw ako'y 14 pa lang, marami na naliligaw, sa'yo wala pa rin. Ikaw ang nagbubuyo. Tandaan po natin kung anong katauhan. Oo, may mga kahinaan yan. Ganito ho, kumausap ka ng bata o teenager kay KB, kausapin mo sa buong maghapon. Pagkatapos, kausapin mo rin maghapon yung ina. Makikita mo kung ano motivation. Kung ano motivation. Makikita mo kung ang motivation nito, puro pagbi-business. O, yun ang motivation ng magulang. Business. Kung ang motivation nito, hindi, dapat we live one day at a time. Yan ang motivation niya. Pag ang motivation niya ganito, alam mo anak, yun. Kaya ikaw ang unang guro, ikaw ang unang motivator. Lalo ngayon, ang mga batay matatalino, motivate mo na lang puso, hindi ang isip. Kasi magagaling na sila. Knowing and seeing your children achieve good things and become successful in life, all the sacrifices and hardship you have made to raise them are worth it. Proverbs 31:31 says, give her the reward she has earned and let her works bring her praise
at the city gate. Kaya sabi sa Proverbs 31, parangalan ang babaeng ito na pinagpala. Motherhood is rewarding. Huli na po. Mothers, you are called to be the light of your home. When you are fearful, God has a word for you sa book of John 14:27. Tayo daw po'y liwanag. Diba? Tayo daw po'y liwanag ng tahanan. Kaya napakahalaga na hindi tayo napupunde. Dami kayang sitwasyong nakakapunde. Ano po? Salamat po sapagkat yung hindi natin kaya ng Diyos. Alam nyo, ang testimony ko, nung kami po'y bago-bago mag-asawa, futuristic kasi kaming dalawa, takot na takot kami, lalo si Pastor Jan. 8 silang magkakapatid din, tapos halos hindi nakatapos ang pag-aaral, halos lahat. Kami din, ganon. Maayos naman ang aming pamilya. Hindi naman naghiwalay. Hindi kami broke. We're not belong to the broken family. Ang problema lang, yung matinding kahirapan kay Pastor Jan ang nagbigay ng takot sa kanya. Kung ko lang tatanungin, gusto ko 3 hanggang 4 na anak. Nung unang gusto ni Pastor Jan, 1 lang Isa lang. Takot na takot. Takot na takot ka sa future na hindi mo pa nakikita, na pwede namang hindi mangyari sa'yo ang karanasan mo sa nakaraan kapag may pagkakilala ka sa loob. Kaya nangyari, 4 na educational plant ginawa namin. Ang paluwagan ni Pastor Jan, 1,500 monthly, weekly. Kaya nangyayari, mas malaki pa ang binabayad sa paluwagan kesa sa apartment at kuryente. Nascam ho kami doon sa aming educational plan. Pinakita ng Lord, anak, masyado kang natatakot, nananangan sa sarili mo. Ang mundo ay wala kang pwedeng panghawakan dito. Mayuyugyug ang mundo at lahat ng pinagkakatiwalaan mo ay masasaktan ka. Nascam. Sabi, akalain mo, iba ang paraan ng Diyos. Full scholar ang mga anak ko. Hindi pinabayaan ng Diyos. At ngayon, meron akong anak na nakakatuwang ko na. Kasama kong bumabaybay ng buhay sa lahat ng uri ng gastos. Nandyan siya. Kaagapay. Nung bata pa yan, Diyos ko, sanggol pa lang, iniisip ko, paano kaya mapag-aaral to? Magkano pampers? Naku, kinukwenta ko na. Tandaan po natin, kahit magkwenta ka ng magkwenta para sa kinabukasan, kung hindi mo man alam kung ano mangyayari, talo ka sa buhay na ito. Magtiwala sa mga panahon at pagkakataong hindi mo nakikita dahil iyon ay nakita na ng Diyos na buhay na kinikilala mo. Amen! Hallelujah! When dark times come and you don't see or understand things that are happening, remember God's word to give you unlimited light to shine. Don't be afraid and trust your family to the Lord, for He has prepared the best future for them. Kung may inihanda po tayong magandang buhay para sa mga anak natin, higit na may mas magandang hinahanda ang Diyos. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Light to your husband and your children. You are the light. God has a word for you. John 14:27, peace I live with you. Sa panahong nababagbag tayo, sa panahong di natin alam ang gagawin natin, sa panahong nauuga tayo, napapagod tayo, napupundi tayo, nawawala ang ilaw. Matthew 11:28. Being a mother is very tiring. It will always test your patience in managing a household, taking care of the kids, and so much more. But God is reminding you that He is in control. He will take care of you and your family. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa panahong napapagod tayo na tila baga hindi maibsan ng anumang mga magagandang pangyayari man o bagay, sa Diyos ay may kapahingahan. When you are unappreciated, God has a word for you. Naalala ko nung ako'y manganak, dahil ako'y kumadrone, sabi ko sa nanay ko, Nang, ako kasi nag-i-inform. Para hindi na ako mag-self-pity. Nung umakyat ako ng 50, sabi ko sa mga anak ko, sa asawa ko, magpe-premenopausal ako ha. So, ginugel ko, sinend ko sa group chat namin. Ako yung tipong ang saya-saya, biglang iiyak. Siyempre, nababago na mood mo. Ginaw na ginaw sila, init na init ako. Init na init ako, ginaw na ginaw sila. May panahong sabi ko, punta na ako langit. Gusto ko na pumunta langit. Sabi ng asawa ko, bakit? May kasalanan ba ako sa iyo? Inano ka ng mga anak mo? Wala. May problema ba sa church? Wala. Bakit? Nga no, bakit kaya? Di ba? Nung ang nanay ko, sabi ko, Inang, bantayan niyo po ako, diyan ka lang sa tabi ko, alalayan mo ko. Bakit? Nakapakanak ka na. Ayos naman na, normal. Magpo-postpartum ako. Anong postpartum? Ma'am, ganito magiging mood ko.
Sa inyo lang uso yan. Ako, wala akong postpartum. Hindi ka nag-postpartum? Hindi. Magagawa ko pa ba mag-postpartum? Ilang kayo? Iniisip ko pa lang kung paano kayo ba papadede, paano kayo kakain eh. Maiisip ko pa ba yan? Saan ba nakakabili yung postpartum na yan? Hindi niya alam. Buti pa yung mga nung araw. Ba't nga ba, no? Itong araw ng postpartum. Inang, nag-postpartum po kayo, Nang? Hindi mo alam eh, kaya hindi mo naranasan, ano? Yung ilan ba, sa panahon ngayon, uso postpartum. Makikita mo yung mga ina, kapapanganak pa lang, pagkaraan 3 araw, sinasakal na isang gol. Depressed. Sabi ng mga ina nung araw, wala kami yan eh, nag-aartihan na lang ngayon, palibasa iba na ang panahon ngayon. Hindi mo alam ang pagiging nanay. Pagtungtong mo ng 40, iba na. Masyado ka nang nakatingin sa balat mo. Kinakapa-kapa mo na yung dati. Ganyan ka, Miss Universe ka na ngayon. Miss Labandera na ang itsura mo. Daming salpiti. Tapos yung asawa mo, hindi pa supporter sa'yo. Pinagtatawanan ka pa pag... Isuot mo. Tawa ng tawa. Sasabihin niya, bawasan mo kasi yung unan sa katawan mo. Huwag akong gaganunin ni Pastor dyan. For the glory of God, noon hanggang ngayon. One time, nagsusuto ako ng pantalon, ayaw kumasya. Hirap na hirap siya. Sabi niya, magpalit ka kasi ng pantalon, ba't pinipilit mo yan? Umiyak na ako. Sabi ni Pastor niya, ano ba ginawa ko sa'yo? Ano kasalanan ko? Meron ba problema? Ba't ka ako kailangan mo pa sabihin, magpalit ako? Talaga naman hindi kasya. Umiyak uli ako. Umuulitin. O sige, pilit mo na lang isuot. Umiyak uli ako. Ba't ko ipipilit? Di nga kasya. Sabi ng asawa ko, hindi alam ng mga anak ko na may nangyayari na sa loob ng kwarto. Kasi, pwede bang iparamdam mo sa akin na kahit ganito ako, bagay na bagay pa rin kahit ano isuot ko? Tumahimik na lang. Ba't ka ako tumahimik? Mas mainam tumahimik para di magkasala. Diba ang gara ng nanay? Nakaka-relate ang mga ina. Para kaya kung di very supportive ang mga tatay. Mga nanay, taas ang kamay. Di ba very supportive ang mga tatay? Palabasin nyo na ba? Hindi, joke. Di ba? Lalo na kung single mom ka. Ako sobra yan. Sobra pag-appreciate ko sa mga single mom. Di ba? Kalahating pagkatao, ama. Kalahating pagkatao, ina. Di ba? Nararanasan ng mga single mom yan. Minsan, anyong tatay ka. Magpapakatatay. Bakit? Patuturo ng anak kung paano maglaro ng jeep-jeep. Sige, kailangan magpakatatay. May babaeng anak, kailangan magmani-managan. Magpapakananay ka naman. Hindi biro. Enjoy natin, mga magulang natin. Ako sinasabi ko to, puso sa puso. Hanggat buhay, hanggat nayayakap, hanggat nahahawakan, napipindot-pindot, enjoy nyo po. Kahit na dumating sa point, naalala ko, unang uwi ko, nung punta tayo ng Baguio. Lord, unang mission natin sa Baguio. Nawala ako ng 4 na araw, miss na miss ko nanay ko. Pag uwi ko, dala ko sayote, isang sako, dahil may nag-love gift ng sayote. Sabi ng nanay ko, nag-uwi-uwi ka, sayote, pahirap pa yan. Diyos ko, umiiyak ako. Umiiyak ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, nang kasi yan lang ang kaya ko eh. Hindi ako nagdabog noon. Kung alam nilang hirap ko sa sayote. When you are unappreciated, God has a word for you. When you put effort for something and you don't feel appreciated for it, it can take a toll on your mental health. But God is telling you right now that He sees and appreciates all your love and efforts for your family. Kakayak naman to. Diba? Nagkakaroon tayo minsan ng problema. Kasi kulang na tayo sa appreciation. Sabi ng mga nanay dyan, hindi ko kailangan yun. Ako naniniwala doon. Baka mamaya pag hinalikan na kayo ng asawa nyo tsaka ng anak nyo, tumululuha nyo. May pa-cake pa si Pastora Diwani mamaya. Teka, meron pa bang cake? Ako'y daldal ng daldal dito. Meron pang cake. Oh, diba? Buti pa, JIL, magbibigay sa'yo ng cake. Yung asawa mo, kahit biskotso. May biskotso pa ba? Boom! Di bale, di man kayo bigyan ng biskotso. Bibigyan kayo ni Pastora Diwani ng cake. Magme-message kayo. Paano kaming nasa FB Live? Nasa FB Live na inggit pa. Sige po, papaano natin? Grab. Sabi ni Donna Balls, tapos na ako, describe motherhood as a choice you make every day to put someone else's happiness and well-being ahead of your own. To teach hard lesson, to do the right thing even when you're not sure what the right thing is.
How far does the love of the mother can go? Hanggang saan ba ang layo at lawak na pwedeng marating ng pagmamahal ng isang ina? Si Maria, tinanggap niya ang isang hamon nang may kagalakan na maging isang ina ng dakilang manlilika. Si Rebecca, namagitan dahil may paborito ang ama ng kanyang mga anak at hindi paborito si Jacob. Kaya siya ang nagpuno ng pagmamahal kay Jacob. Si Moses, itinago ng kanyang anak o ng kanyang ina sa loob ng ilang buwan. At dumating sa punto na parang malalayo pa dahil sa pagmamahal nito. Si Hannah, talagang dumating sa point na sinikilang damdamin dahil ipinangako niyang ito'y ipaglilingkod at ibibigay sa Diyos. Si Rachel, namatay siya sa panganganak kay Benjamin. With all their love, sacrifice, and effort, how can we pay them back? Love her. Everybody say love her. Give her a kiss or a hug or a gift. Tell her you love her. Bring her to places you like. Sorry po pasensya na. May mga pamilya kasi na hindi nakagawi ang humalik, mag-bless. Yan, di ba merong ganon? Yumakap, magsalita. Yan ang language of love nyo. Wala ding giving, ganon. Yung love nyo, hindi kasi namin nakaliang magbigay, magsabi ng I love you, yumakap, magsalita. Ano language of love nyo? Magsumbatan? Mag-utusan? Kami, never. Aminado po ako, di ko matandaan na niyakap ako ng tatay ko. Hindi. Pero punong-puno ako ng tanda. Na-college na ako, hinahatid pa ako ng tatay ko. Hindi ko natandaan na hinalikan ako ng nanay ko. Pero tandang-tanda ko na walang uwi ako na hindi siya gising para pagbuksan ako ng pinto. At tandang-tanda ko rin na kahit na sila'y tapos ng kumain, imposible na hindi niya ako itinabi ng pagkain na higit sa mga kapatid ko dahil ako ang huling kumain. May language. Kayo, anong language niyo? Na-appreciate ko yon. Na-appreciate ko. Tell her you love her. Bring her to places she likes. Sana dumating sa point na pag medyo kumikita-kita na, naku, sabi sa inyo, sarap. Minsan pinakain ako ni Pastora Kay doon sa Eat All You Can. Siya nagbayad. Although, di ba tayo mga nanay, kanto anak? Pamahal nito, Diyos ko. Sana bilhin na lang niya to. Kaya lang, di ba ganun tayo? One time, nung Christmas, for the glory of God, glory to God to Bili ka ng t-shirt, hindi siya titingin na hindi siya titingin, pinagandaan niya na yun Nang makita-kita ko, hindi ako makatulog sa presyo ng t-shirt. Pero sa isang banda, sige, bless mo ako kasi the Lord will bless you. The Lord will reward you. Time for us na habang nandyan ang mga magulang, appreciate them. Mga ina. Express your gratitude. Listen to her. Enjoy her company while you can. Pag nagkukwento nanay, makinig lang kayo. Pag nagsasalita, pakinggan nyo. Ngayon, miss na miss ko yung boses ng nanay ko. Wala na 6 feet under the ground na siya Isang dekada at lagpas na hindi ko na nadidinig ang boses ng nanay ko. Sana man lang, meron akong record sa Facebook. May record ako na nadidinig ko yung boses niya. Wala Hindi ko na nadidinig. Hanggat buhay, time for us to appreciate. To all sons and daughters, children by adoption, and spiritual children, remember and celebrate the life of your mother. Appreciate them while they are still alive. Make them feel extra love this Mother's Day. Take care of her. Help her. Give her rest. Sabi ni Jakes, it takes a lifetime to be a good mother. You don't automatically become a good mother. Sabi ni Cheryl Lazy, mother is a verb. It's something you do, not just who you are. Stand all mothers, you have the most noble calling. We need you, the world needs you. Be proud to all mothers in the world. You can proudly shout, I am a mother. Tumayo lahat ng nanay. Sige nga, tayo lahat ng nanay. Kahit single mom, tayo. Praise God, tingnan nyo mabuti sila, tayo. Walang tatayong single, Single mom, pwede. Worth it ba silang palakpakan ng 60 seconds? Reward them by your clap. Offering unto her. Stand all mothers, you have the most noble calling. 60 segundong pagpalakpak, pagpupugay sa mga ina at dakilang ina ng tahanan.
Maikli at mahina po ang palakpak, lalo na ng mga anak. Praise God, we love you all, Ma'am. Tumayo po tayong lahat. Gusto ho nating umawit kay Lord. At mamaya po, papag-pray ko po kayo. Pribilehiyo pong maipanalangin ko po kayo. Praise God. Sumamba po tayo sa Lord at ipagpasalamat na meron tayong isang ina o meron tayong naging ina at meron tayong pamilyang hindi man perpekto. Pero Diyos ang nagpupuno ng lahat ng ito. Let us continue to worship the Lord our God. Pamitan ka, Hallelujah. ang pinakananais ko. Hallelujah, Jesus. Sambahin ka. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal na nagpupuno sa lahat ng kulang na meron kami. Kaluguran ng puso ko hanggat ako'y mayroong tinig, hanggat ang puso'y pumipintig, ako'y aawit sa'yo ng papuri. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ako'y aawit sa'yo Hallelujah. ng pasasalamat. Let us lift our hands sa Diyos na nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Dahil Lahat ng kulang ng pagmamahal, ang Diyos ang nagpupuno ng tunay ng pagmamahal. kita. Thank you, Lord, for your love. Pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba. Sa puso ko'y naging isa. Aking Jesus, magaling ka. Pinakamamahal, ika'y minamahal. Pinakamamahal kita, Panginoon. Alam nyo, kaya minsan hindi natin madama yung pagmamahal ng sino mang nagmamahal sa atin. At kulang ang ating hinahanap kasi hindi natin sukdulang mahalin yung tunay na dapat paglaanan ng buhos ng pagmamahal, kundi ang Diyos. Siya yung pinakamamahal at may sumunod na mamahalin. Sa kalakaran ng daigdig, ang unang mahal ay ang Diyos. Pangalawa, yung pamilya mo. Kaya sa mga nakukulangan sa pagmamahal, aawitin natin uli ito, na ang tunay na nagbibigay ng pagmamahal ay ang dapat pinakamahalin sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay at pagmamahal. Pinakamamahal ka namin, Lord! Dahil minamahal, pinakamamahal kita. Pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba. At sa puso ko'y naging isa. Aking Jesus, magaling ka. Pinakamamahal, ika'y minamahal. Pinakamamahal kita, Panginoon. Ama naming Diyos na banal, itinataas po namin sa iyo ang bawat pamilya na narito. Hayaan mong ikaw ang maging sentro ng lahat ng uri ng relasyong galing sa iyo. Ikaw ang maging punot dulo ng meron kami
nalaanan namin ang tunay na buhay na ipinagkaloob mo. Dalawin mo po ang aming tahanan, O Diyos, sa oras na ito. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na loobin mo at isang pribilehiyong maipag-pray ko ang mga ina ng tahanan. Pwede bang sa oras na ito, lumapit po sa ating kalagitnaan? Kung makalalapit po kayo, ang mga ina ng tahanan, and I will pray for you. It's a privilege to pray for you. Come forward and I will pray for you. Sobra po akong saludo sa ating lahat. Talagang hinahangaan ko po ang mga nanay ng tahanan. Sige po, talala po kayo sa kanila. Ayan po sila, ang mga nanay nyo, mga nanay ng tahanan na talaga naman. Ang ilan po rito, mga single mom. Kung gagawa po ng watawat ng tahanan, mukha nyo po ang dapat nakalagay. Alam ko pong mahirap maging perpekto, mahirap maging mabuting ina, mahirap magpakaina. Pero saludo pa rin po ako sapagkat pilit nating ginagampanan ang pagiging ina. Pwede hubang sa oras na ito, reward them by your prayer? Lay your hands toward them. Come on, lay your hands. Rabakaya dorosi arababande. Sa mga ina na nagkakaroon ng spiritual tiredness and weariness, sa mga ina na nagkakaroon ng pagod, takot, pag-aalala, sa oras na ito, idantay nyo ang iyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang paa sa mga nanay na narito at ipaalala mo ang iyong marubdob na pag-ibig at pagmamahal sa anumang kulang na meron sila. Ikaw ang magpupuno sa anumang takot na meron kami. Ikaw ang yayakap at aalo sa mga panahong kami po ay nalilito. Ikaw ang aming kapayapaan sa mga panahong hindi namin alam ang gagawin. At kami lubhang nag-aalala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng direction. Lord, we pray. Rabakaria sikiriando rosakariande. Let your divine strength, emotional, mental, physical, spiritual strength be upon us, Lord, na mga ina ng tahanan na narito. And Lord, in the name of Jesus, the Lord, our God, continue to strengthen us, Lord, hindi lang ngayon sa mga susunod na araw, kundi habang kami nabubuhay. Ano man ang mga unspoken prayer, mga long-standing prayer, mga secret prayer, Lord, na minsan pati asawa namin di namin masabihan. Dahil minsan meron kaming issue dapat isettle sa mga anak na nangangamba kaming malaman ng ama dahil hindi maiintindihan. Kami minsan ang nalalagyan ng sobrang bigat. Sa oras pong ito, give us wisdom. Give us knowledge, Lord. Alam po namin kahit na malalaki na mga dalaga, binata at may mga asawa na marahil ang mga anak na merong nandito, mananatili kaming ina. Walang hanggan ang pagiging ina. Reward them, Lord. Lord, sa maghapong ito at sa mga susunod na panahon, kakaibang kagalakan po ang ipagkaloob niyo po. Sa mga namatayan ng anak, namatayan ng asawa, Lord, comfort them, Lord. In Jesus' name, comfort them. Alam po namin, Lord, wala nang hihigit sa pagsubok na ito, pero ikaw pa rin ang magpupuno, ikaw pa rin ang magpapalakas. Sa mga rejected na ina, dahil po hindi nila naranasan na magkaroon ng isang mabuting ina, pero Lord, wag nilang sundan na yon. Maging mabuting ina kami na ikaw ang aming gabay. Salamat po, dakilang Diyos. Bless them indeed. Enlarge their territory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Wag muna po kayong aalis. Ayan na po yung aming ipamimigay. Cake from the Jesus is Lord Church, may Kawayan chapter. Yan. We love you po. Yung cake na yan ay maganda, di ba, no, ate? Ganda. Kasing ganda mo yan. Yan. Talagang pinaganda po ng gumawa. Yan po. At kung meron na po kayo, salubungin po na mahal sa buhay. Ayan. Okay, yan. Makakaupo na po kayo sa oras pong ito. Kanta ka ng isang chorus habang hinahalikan ng asawa, ng anak, ang kanilang mga ina. Lapit po kayo sa mga nanay. Kung wala namang mong mga anak na nandito, mga workers, leaders, na wala ang inyong pamilya. I love you. Ganda. Kasing ganda ko. Love you, Kai. Love you, Kat. Kayo ang pinakayaman ko. Hindi ko magpapalit. Ang yamang meron ako ay si Kai at si Kat. Yakap na, kiss na. Appreciate your mom. Bless.
Oh, sa mga workers na wala po yung nanay nyo, paki-bless lang, paki-habati ng Happy Mother's Day. I love you, Ate March. Happy Mother's Day. God bless po, God bless. Yes, yes. Come on, Happy Mother's Day po sa lahat ng mami, nana. Thank you so much. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Everybody say,